Sergeant Ed Esguera. Yes. Sa ano, at yun yung nakita ko. Yun mismo. Ano yung, parang nasaksihan mo ang kanyang pagkamatay? Nasaksihan ko yun. Galing sila doon sa loob, yung papataas ng ABS. Bugsakan lang habang nagpapaputok doon sa bandang tower ng ABS-CBN. Yung mga ano, pagkatapos, nakita mo nakahandusay na siya? Mandusay na. Takbo na rin ako. Hindi ko, nakita mo, tinamaan. Ayun. Doon ko lang na-determine na si Sergeant Esguera pala yun. Pero naririnig ko na rin siya noon. Okay, so eto, revolusyon yon, ano? Dito naman tayo sa mga krimen. Ano ang mga krimen na hindi mo makakalimutan sa karera mo? Naku, habang tumatagal lalong pinararami ko ang mga alam kong krimen. Kasi dahil nag-aral ako ng batas, yung una gusto ko lang parang kumita lang bilang trabaho. I-cover mo lang. Oo. Pero habang tumatagal, nag-aaral ako ng law, inaano ko na kailangan magkaroon ng hustisya. At saka kawawa naman yung mga naaapi, yung mga naaabuso. Kailangan kung paano ako makakatulong. Pumupunta sa puntong baka ako dadagdag ng mga ebidensya. May alam ako na hindi alam ng mga investigador. At ang ano nga doon, hindi ko makakalimutan nagkaroon ng pagkakataon, natawagan ako nung taong gustong sumuko. At nadala ko dito para yun ang tutulong ko. At yung mga reward na binibigay, nadodonate ko sa lingkod bayan natin. So sa pag-iimbestiga mo, nakukuha mo yung mga reward? Nakukuha ko. Talaga ba? Pero hindi ko naman binibisto na binibigay ko sa lingkod bayan. Binibigay mo sa Kawang Gawa, yung lingkod bayan noon ni Mel Chanco. Anong hindi mo makakalimutan na eksena sa pag-cover mo ng Pinatubo? Yung matagal nilang halos 1 linggo kaming nag-cover doon. At yung pagputok mismo ng Mount Pinatubo, kasi nandoon na kami, yung pagputok mismo, hindi na coverage halos ang natupag namin, kundi ang paglikas. Dahil sa kalabasan, baka abutin kami talaga yung lava explosion at yung pagputok mismo ng Pinatubo. Nakaramdam ka rin ng takot? Talaga, yun ang naging priority ko noon. Coverage hindi masyado. At kasi nga, nung matapos yun, sa ano na kami umuwi, papanorte muna, parang nag-U-turn kami. Pabalik. Dahil yung papunta dito, mas grabe pa doon na inaabot ng nung lahar. At saka yung ashfall, no? Talaga. Umabot nga dito sa Metro Manila yun . So diretso uwi na kayo sa base? Diretso na. Gagad. Ayun. Pero nakita ko pa yung mga shots natin doon. Talagang yung mismong pagbagsak ng lava, no? Nakunan pa ninyo. So talagang pwede mo talagang isama sa libro yan. Kung of course, inuna pa yan ng international, siyempre, sa media lumabas pa sa atin Correct. Kinote pa yung ABS-CBN na cover doon. Naalala ko rin yung Cherry Hill subdivision sa Antipolo. Ano naman ang nangyari doon? Landslide? Yun ang impormasyon ko, landslide at na-apektuhan halos siyempre yung buhay at yung mga pamumuhay nung mga nakatira doon. Malaking subdivision yun So may mga namatay din? Yun ang import ko nun Hindi ko lang maano kung ilan. Okay. Nanagot ba yung developer? Kasi nilagay nila doon yung hindi pala dapat lagyan ng subdivision doon kasi nasa paanan ng isang bundok. Nagkaroon yata ng pananagutan yung developer doon sa insidenteng yun. Lalo na nakapokus doon si Kabayan doon sa kanyang Correct. Istorya. Correct. So, eventually, paano ka naman napunta sa Soco? Kasi parati ka nasa police beat, Yun ang naging ko na talagang naging forte ko na. Sino nakaisip ng Soco? Scene of the Crime Operatives. Sa producer nga si Lester Chavez yata Okay. Kasi yan ang unang program na inirecommend na ginawa namin yung Gasabel Gas nag-uulat. Tapos naging True Crime. Tapos mayroon pang isa bago naging Soco. Okay. Tapos, gano'n ka ba talaga magsalita?
Hindi naman. Ha? Mahalata naman pag ano. Hindi, natural na Hindi talaga. naman. Okay. Ginawa mong style mo yon na talaga. Kasi ganun ka na talaga mag-voice over. Yun ang tema ng ano ko eh. Wala akong ano na gawin ganitong tono. Basta, kung ganun lang naging pangangatawan ko, bigkas ko. Naging na-recognize na ng ano. Ginaya ng marami. Tao. Ang daming gumaya, ha? At dun na ipinanganak yung artista.